Sinusugod ako ngayon ng mga supporter nitong si Christian Esguerra. Pero alam ninyo mga tol, tuturuan ko kayo ng tamang dapat gawin eh. Kung kayo po'y supporter ni Christian Esguerra, unang-una, kung gusto niyo siyang suportahan, huwag niyo akong sugurin dito. No? Huwag niyo akong puntahan sa channel ko, huwag niyo akong panoorin, huwag kayong mag-comment sa mga video ko. Bakit ko sinasabi sa inyo yan? Dahil kung kayo po'y sumusuporta kay Christian Esguerra, hindi nyo po siya nasusuportahan sa ginagawa ninyo, bagkos ako po sinusuportahan ninyo. Sa bawat komento ninyo, sa bawat panonood ninyo sa video ko, nasusuportahan ninyo ako. Ayaw nyo nga sa sinasabi ko kay Christian Esguerra, comment pa kayo ng comment. Pero papatulan ko kayo for this matter. Kasi kayo naman ang nag-suggest. Pero bago natin puntahan, ito pong mga suggestion ng mga supporter nitong si Christian Esguerra, gusto ko lamang kayong bigyan ng konteksto tungkol sa issue na ito. Una, hindi ko po personal na kinagagalitan itong si Christian Esguerra. Wala po akong personal na galit sa kanya, although tinatawag ko siyang ungas. No? Pero yan po ay referring sa kanyang pahayag. Personally, wala akong galit sa kanya. Kaya ko siyang harapin, kaya ko siyang kamayan kung gusto niyang kamayan ako o kung anuman na friendly discussion, pwede namin gawin yan. Wala akong personal na galit sa kanya. Ang issue lamang dito ay ito pong kanyang sinambit na hindi ko matanggap bilang supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po ninyo ito mga tol at kayo ang humusga kung ito po ba ay katanggap-tanggap para sa ating mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Ahiya naman kayo. Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. Ayan. Siya. Manteting na yan. Di ba maliwanag? Sabi niya in English, incompetence or complicity. Ang Tagalog yata ng incompetence, hindi naman tanga. Pero sa Tagalog na lang natin gamitin. Maliwanag po na sinasabihan niya si Pangulong Bongbong Marcos na tanga at kasabwat. Yun ang punto natin dito. Hindi ko personal na kinagagalitan itong si Christian Esguerra. Ngayon, dahil po sa pagsasalita niya ng mga bagay na yan kay Pangulong Bongbong Marcos, marami na akong pinalagpas sa kanya before. Hindi ko pinapansin. Lalong-lalo na kapag inaalas ka nila si Pangulo at pag ang pinag-uusapan, estate tax. Kasi lagi nilang pinupuna si Pangulong Bongbong Marcos at ang pamilya nito eh. Estate tax daw, hindi daw nagbabayad ng buwis. Kaya binabalik ko ngayon sa kanila yung katanungan. Diba? Parehas kaming content creator. Ako, nagbabayad po ako ng buwis ng tama. Pinapakita ko sa inyo ngayon dahil maingay ako dito, dahil tax records ni Sara Duterte hangad kong makita natin, kaya bilang naghahangad ng mga bagay na yan, dapat sa sarili ko, alam ko na hindi ako marumi. Siya pinupuna niya si Pangulong Bongbong Marcos, pinalagpas ko na sa nakalipas na panahon tungkol sa estate tax. Ngayon, dahil hindi ko matanggap na tawagin niyang tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, tinatanong ko siya, Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis ayon sa kinikita mo dito sa social media, sa YouTube mo at sa Facebook? Ang YouTube mo kumikita ng milyones sa loob ng isang buwan o isang taon. Ang estimate ko mga tol, more or less 5 million pesos ang kinikita ni Christian Esguerra sa loob ng isang taon sa kanyang YouTube channel. Ang tanong, nagbabayad ka ba ng income tax at percentage tax? Dapat binabayaran mo yan. Pinagmamalaki ka ng mga supporter mo eh. Isa ka raw magaling na journalist. Bilib na bilib sila sa'yo. Kaya kung magaling ka talaga at sa tingin mo wala kang bahid ng dungis dahil pinupuna mo
si Pangulong Bongbong Marcos, pakisagot mo yung tanong ko. Di naman kita inaatake, nagtatanong ako sa'yo. No? Nagtatanong ako sa'yo. Hindi kita inaatake, tinawag kitang ungas kasi ang yabang mo. Pero hindi yan pag-atake. Pag-atake ang gagawin ko, yung mga nakikita ko dito na tinatawag kang baklita. Tinatawag kang kung ano-anong ad hominem. Hindi ko gagawin sa'yo yon, no? Beside kasi yon sa issue. Ang pinag-uusapan natin dito, itong pinupunto mo kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang mga pagkakataon sa nakaraan na ngayon binabalik ko sa'yo. Ang linaw ng tanong ko, Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng matapat sa iyong buwis kaugnay ng kinikita mo dito sa YouTube at Facebook? Ano naging respond mo? Sabi ng mga supporter mo, hindi ka pag-aaksayahan ng panahon ni Christian Esguerra. Totoo naman, pero pwede mo namang sagutin. Kung ikaw ay nagbabayad ng tamang buwis, binlock mo ko. Ayaw mo nang makita yung mga katanungan ko. O tuloy, napag-iisipan ka tuloy ng iba na baka hindi ka nagbabayad ng tamang buwis. Kaya binablock mo si Top 1. Ngayon, yung mga supporter mo, may mga suggestion. Ang suggestion ng supporter ni Christian Esguerra, babasahin ko po sa inyo, itong dalawa na lamang. No? Dalawang post na nahagip ko ngayon, ayaw nyo akong tigilan eh. Sabi ko sa inyo, titigilan ko si Christian Esguerra pag tinigilan nyo ako sa comment section eh. Ayaw nyo akong tigilan. Comment pa kayo ng comment, kaya pinapaalala ko lamang sa inyo, kung gusto nyong suportahan si Christian Esguerra, wag na kayo mag-comment sa mga video ko. Dahil the moment na pinagtatanggol nyo si Christian Esguerra, hindi kayo uubra sa akin. May platform ako eh, magsasalita ako dito. Oh, sabi nitong isa, eto, game na game ako dito. Sabi nitong Danga Junior Tutor, i-challenge mo na mag-debate kayo ni Esguerra. Parehas naman kayo magaling. Hindi po ako magaling. Sabi po nung supporter nyo ni Esguerra, magaling si Christian Esguerra. Hindi po ako magaling. Top 1 lang po ako. That is fact. Top 1 po ako sa board examination, pero hindi po ako magaling. Sabi niya, i-challenge mo na mag-debate kayo ni Esguerra, parehas naman kayong magaling. Para magkaalaman, issue nyo ay pagbabayad ng tax challenge mo, lapagan kayo ng resibo. Aba, maganda ito, payag na payag ako dito. Hindi na kailangan pang makipagdebate ako kung tutuusin. Ipinapakita ko na nga sa inyo. Di ba? Ipinapakita ko na nga. Pero hindi ko dyan nahamunin si Christian Esguerra kasi hindi naman kailangan pagdebatihan ng pagbabayad ng buwis. Ito ay obligasyon ng bawat Pilipino. Di ba? Obligasyon po natin lahat ito. O yan o, meron akong authority to print. Di ko naman nagagamit yung mga resibo ko dyan dahil wala naman ako serbisyong binibigay. O, Certificate of Registration. O, yan o, Certificate of Registration. O, mga resibo ko. Ang accounting firm na binabayaran ko, Paid Accounting Services, shout out. Kung gusto nyong magbayad ng tamang buwis, pwede kayong mag-avail ng kanilang serbisyo. No? Hindi na dapat yung pinagdedebatihan. Para sa supporter ni Christian Esguerra. Hindi yan dapat pinagdedebatihan. Ang pinagdedebatihan dapat, kasi alam ninyo, itong pagbabayad ng buwis, compliance po natin yan eh. Obligation po natin bilang Pilipino. No? Kung nayayabangan kayo, so be it. Wala akong pakialam kung nayayabangan kayo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Dahil obligasyon natin. Hindi ba kayo nahihiya sa mga taong gobyerno na kinikriticize ninyo tapos nagbabayad ng tamang buwis? Hindi ba kayo nahihiya sa mga pangkaraniwang empleyado na withheld automatically ang tax nila? Samantala ang kinikita nila 40,000, 50,000, malaki na 100,000. Tapos tayo kumikita dito 100,000. Si Christian Esguerra, milyones. Tapos hindi natin kayang sabihin ng may katapatan na tayo nagbabayad ng tamang buwis. Samantala sila, kaya nila magbayad. Kaya nilang sabihin na sila nagbabayad ng tamang buwis dahil automatic ang deduction. Ngayon, again, walang debate dapat sa pagbabayad ng tamang buwis. Pero since nagsasuggest kayo na magdebate kami ni Christian Esguerra, hinahamon ko siya para sa kanyang naging pahayag na ito. Dito ko siya hinahamon. Christian Esguerra, hinahamon kita, iparating nyo sa kanya. Nakablock ako, binlock ako eh. Binlock niya ako. Iparating nyo sa kanya. Kung si nirerespeto kong si Christian, si Attorney Jess, at iba pang mga kakamping, papalagan ako noon. Pero hindi ko hahamunin sila kasi wala akong dahilan para hamunin sila eh. Eto si Christian Esguerra,
I do not know kung papalagan ako nito sa debate. No? Hindi ko alam kung lalabanan niya ako kasi unang-una malaking tao siya pagdating sa social presence, no? 700,000 subscribers, 400,000 plus ang followers niya. Journalist siya. Malaki mawawala sa kanya pagka nilampaso ko siya sa debate. Sa akin walang mawawala, no? Kahit ilang paso niya ako sa debate, walang mawawala kay Top 1. Walang mawawala sa akin mga tol pag natalo ako sa debate. Pero si Christian Esguerra, pag tinalo ko to sa debate, mapapahiya siya sa publiko. Ganun lang naman kasimple yun. Kaya tingin ko, baka di niya tayo labanan sa debate. Pero, ganun pa man, hinahamon ko siya. Issue-based debate tayo. Sabi mo, Christian Esguerra, dalawa lang ang paniniwala mo eh. Tanga o kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng budget insertion. Yun ang posisyon mo. At patutunayan ko naman sa iyo na hindi tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Doon tayo magdebate, Christian Esguerra. Ito malinaw dito sa sinasabi mo issue-based. Pakinggan po ninyo ito mga tol ulitin natin. Kung magdedebate kami ni Christian Esguerra, total siya naman ang nag-offen ng issue na ito nang hindi niya nalalaman, masyado kasi siyang ungas sa pagsasalita, dito natin siya hahamunin ng debate. Suggestion po ito ng supporter mo, Christian Esguerra. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon ulit-ulit ka naman sinasabi ito Kung mapalusatan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Ahiya naman kayo. Diba? Ano yun? Ganun-ganun lang yun. Yan ang posisyon niya. Siyempre, dapat ma-defend niya yan. Hindi pa pwedeng nagsasalita ka lamang. No? Dapat i-defensa mo bakit ganyan ang paniniwala mo, ano yung mga ebidensya mo, ano yung mga basihan para sabihan mo na tanga si Pangulong Bongbong Marcos at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng budget insertion. Kasi napalusutan siya sa paniniwala mo. Yan iparating nyo kay Christian Esguerra. May nagsuggest na magdebate kami. Ayan ang topic. Wag na yung tax. Hindi natin dapat pagdebatihan ng tax katulad ng sinasabi nitong Dangas tutor. Hindi dapat pinagbabasihan ang pinagdedebatehan ng tax kasi matatalo ko kagad si Christian Esguerra dito. Baka di niya kayang ipakita yung tax records niya. Ako, pinapakita ko na sa inyo. Eto, ipapakita ko lang muli sa inyo. Sabi ko sa accountant ko kanina, akin na. Eto, sabi ko, good morning ma'am. Hingin ko po yung copy ng second quarter income tax at percentage tax ko. Thank you. Sabi, sige po, isend ko. Until na, wala pa. Kaya bukas magpa-follow up ako. Pero, ang punto kasi dyan mga tol, kung ito yung sinasabi ninyong pagdedebatihan namin ni Christian Esguerra, tatalunin ko siya rito. Lalampasuhin ko kagad siya rito. Dahil ako, pinakita ko na kagad sa inyo di ba? Ito po, yung percentage tax ko. No? Yung percentage at income tax ko noong ngayon 2026, saka noong 2023. To be honest with you, sinabi ko naman ito sa mga nakalipas na panahon, yung 2024 at 2025, may default ako doon. Pinakompute ko na, babayaran ko rin yon. Walang problema dahil tapat ako nagsasabi sa inyo, hindi ako nag-evade ng tax, no? May mga problema lang talaga kaya hindi ko mabayaran kaagad. Pero nagko-comply ako. Si Christian Esguerra kaya, nagko-comply kaya? Eto, yung ebidensya ko mga tol Bakit ba ako napunta dito? Sandali Para mas madali pala. Dito tayo sa album. Okay? Eto mga tol nakikita nyo ito? Ito yung records ko, naka-public yan. Kaya pagka ito pagbabasihan namin, wala, lampaso na kagad si Christian Esguerra. Baka di niya kayang ipakita. Yan second quarter ko, magkano binayaran ko? 118,000 pesos. Income tax. Magkano po ang 2023 annual income tax ko? Maliit lang ang kinita ko noon, kaya 75,000 lang.
O, may penalty pa yan. Yung 24, 25, wala pa akong bayad. Pinakompute ko pa, may default na ako. Pero wala akong magiging problema kasi religiously, inaamin ko may problema sa akin No, hindi ako nag-evade ng tax. Oh. Ngayon, yung nagsasabi, kailan ka naman nagbayad ng tax? Totoo naman. Paano ako magbabayad ng tax kung noong 2019, nung masarado na yung review center ko na di naman kumikita, nawala na ako ng hanap buhay hanggang 2020, 2021. Yung mga kinikita ko sa vlog, ang liit lang. Exempted naman ako sa tax ng mga panahon na yon. Noong 2023, hindi na kasi kumikita na ako. O magkano yung binayad ko sa percentage tax noong second quarter ngayong 2026, 33,000. Oh, 'di ba? Ito pinakamalupit dito, mga tol. Kaya bang ipakita ni Christian Esguerra ito? Subukan ninyo. Oh, ito i-scan ninyo sa inyong mga cellphone kung gaano kalihiti mo si Top 1. Kaya malakas ang loob kong hamunin si Christian Esguerra. 'Di ba? At saka kahit sinong content creator dito, kaya kong hamunin. Pero hindi ko sila pinapansin. Nakapokus lang ako kay Christian Esguerra. Sabihan ba naman ng tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ko matanggap yun. No? Bakit ko hindi matanggap, mga tol, na sabihan niyang tanga si Pangulong Bongbong Marcos? Ikwento ko lamang sa inyo. No? Pagbigyan niyo ako dito. Noong mga panahon ng buhay ko'y madilim pa. Nandyan ang pamilya ko pero siyempre hindi sapat ang pagmamahal para masurba mo mga problema mo pinansyal. Oh. Nakapanood ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang una nga si Kulaong Si Francis Leo Marcos, natutuwa ako sa kanya pero manluloko pala Kaya nawala na naman ako ng pag-asa. Napanood ko si Pangulong Bongbong Marcos, di naman ako loyalista. Di ko alam kung ano buhay talaga nila. Sa interview sa kanya noong September 2021, nitong si Tony Gonzaga, napanood ko kung gaano kaganda ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko sa sarili ko, kung siya, sa kabila ng kadiliman na dumating sa kanilang buhay, nakaalpas, nakasurvive, at nakarating sa mga bagay-bagay na hindi pa natin ini-expect na maaabot pa dahil matindi yung pinagdaanan nilang pagsubok sa buhay. Ako din siguro, naging inspirasyon ko siya. Kaya itinaga ko sa bato ng mga oras na yon na kapag ito'y kumandidato sa pagka-presidente, susuportahan ko siya. Natuwa ako, October 6, 2021, nag-file ng Certificate of Candidacy. Pero sabi ko, laylo ka lang muna, Top 1. Pagkatapos na lamang ng birthday mo, October 20, saka ka maghayag ng in public na susuportahan mo ang kanyang kandidatura. At October 21, binuo ko yung page ko sa Facebook at marami pang iba. Nagladlad ako na sinusuportahan ko, ipinapangampanya ko na kaagad nung mga panahong iyon si Pangulong Bongbong Marcos dahil nagbibigay siya ng liwanag sa aking kaisipan na ng mga panahong iyon ang dilim-dilim. No? Kaya personal sa akin to. At dahil po doon sa pagsuporta ko na yon, sinuportahan nyo rin si Top 1 na bigyan ngayon ng solusyon yung mga problema ko sa buhay. Hindi man lahat natapos, pero 90% natapos. No? Ang dami talagang naresolba dahil sa suporta ninyo, mga tol. Si Pangulong Bongbong Marcos, walang naitulong sa akin yan. Wala. May isa, to be honest with you, walang naitulong sa akin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala sa akin yon. Ang mahalaga sa akin, yung presensya niya. Yun ang nakatulong sa akin. Tapos, madidinig ko dito kay Christian Esguerra, tatawagin siyang tanga at kasabwat. Tapos ang basihan niya lamang hinala. Ang basihan niya lamang palagay. Bakit ko sinasabing hinala at palagay? Wala naman siyang pinapakitang ebidensya. Kaya muli, hinahamon ko si Christian Esguerra sa topic na ito sa isang debate. Huwag sa pagbabayad ng buwis. Dahil pag sa pagbabayad ng buwis, sasampalin siya ng katotohanan na si Top 1, i-search ninyo, mga tol. Gamitan nyo ng cellphone, di ba? O yan. O. Lalabas dyan ang verification kung gaano kalihiti mo na nagbabayad ng buwis si Top 1. No? Lalampasuhin ko si Christian Esguerra sa punto ng pagbabayad ng buwis. Huwag nyo na akong pilitin siya na hamunin pa siya dyan. Kasi hindi siya uubra rito maliban kung talagang siya ay nagbabayad ng tapat. Nagbabayad siya ng buwis sa kanyang trabaho. Ang tanong, dito kaya sa YouTube at Facebook nagbabayad kaya siya ng buwis? Ganito lalabas dapat. Kung ang content creator nagbabayad ng tamang buwis,
Dapat may maipapakita silang ganyan. The BIR Certificate of Registration is verified. Yung nakikita nyo na yan. Verification date, August 17, 2026, 6:13 in the evening. O, 6:14 in the evening na ngayon. Transaction number, blah, 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 blah. Name. O, TIN number. 779 ang huli. O, registered name. Anong nakalagay? Na Byra Randy Sosito. O, kaya, pagka itong buwis ang pinagpilitan ng mga supporter niya, wala. Lampaso si Christian Esguerra dito, maliban kung may ganito din siya. Kaya dito lang tayo, Christian Esguerra. Dito lang tayo mag-focus. Tinawag mong tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, idepensa mo. At idedepensa ko rin si Pangulo na hindi siya tanga. May tanga ba na nagpapaiyak sa inyong mga dilaw hanggang sa ngayon? Di ba mga tol? May tanga ba na ganon? Tatawagin mo yung tao tanga tapos pinapaiyak kayo hanggang ngayon, bitter na bitter kayo sa kanya. O, meron pa na nagsasabi, ito naman yung suggestion ng isang manonood niya, no, isang supporter niya. Sabi nito, sino ang nag-block sa'yo? Si Christian Esguerra. O, sagutin natin yan. Si Christian Esguerra nag-block sa akin. No, alam naman kung sino lang ang nag-block. Natatag ko siya sa mga nakalipas po na oras at araw. O ngayon, hindi ko na matag. Wala na Tapos pag sinearch ko siya, Christian Esguerra, hindi ko na siya makita. Ngayon gagamitin natin yung mga page na hindi ko ginagamit sa kanya. Ito katulad nitong Top 1 merch. Napin natin. Christian Esguerra. Di ba? Nakita ko siya. Ito yung ebidensya na binlock niya ako. Nagtatanong ka sinong nang block? Si Christian Esguerra. Yan, binlock niya ako. Ngayon, ibabalik ko doon sa profile ko. Di ba? Binlock niya ako. Yan kitang-kita ang ebidensya Kitang-kita. Kaya balik tayo doon sa nagsasabi. Sino ang nang-block sa'yo? Si Christian Esguerra. Sabi niya, si Christian Esguerra lang ba o mga followers niya? Hindi, si Christian Esguerra mismo. Pwede bang followers siya makapang-block sa akin? Siya may hawak niyan. Maliban kung may admin siya. Katulad si Erwin Tulfo, may admin. Binablock ako. Nung malaman ni Senator Erwin Tulfo, pina-unblock. Kaya ngayon, nakikita ko na ulit yung post ni Senator Erwin Tulfo. DDS yata yung isa sa mga staff ni Senator Erwin Tulfo na may hawak sa kanyang Facebook page. Di ko naman binabanatan si Senator Erwin Tulfo. Lagi kong binabanatan mga Duterte, pero ako binlock. Pero ngayon, hindi na ako nakablock kay Senator Erwin Tulfo. Kung si Christian lang, bakit umiiyak ka? Di ako umiiyak. Ganito yung umiiyak. Di ako umiiyak. Nak ng teteng na yan. Di ako umiiyak. Ganito talaga ako magsalita. Malakas. Pero sa debate, hindi ako ganito. Kalmado ako sa debate. Naalala nyo yung debate namin ng Kokolokoy? Di ba, napakakalmado ko. Susuklay-suklay pa ako ng gano'n. Mahaba pa buho ko Kasi bakit kalmado ka dapat sa debate? Utak ang pagaganahin mo, hindi emosyon. Kapag ka emosyon ang pinagana mo sa debate at hindi utak, matatalo ka. No? Kaya relax lang. Tingnan nyo, pagka pinalagan ako nitong si Christian Esguerra sa hamon ko sa kanyang debate, hindi nyo ako maririnig na magtataas ng boses. Relax lang tayo doon. Sabi niya, bakit umiiyak ka? Di ako umiiyak, anak ng teteng. Kung followers naman niya, bakit kasi ayaw nila ang tila personal mong atake kay Christian Esguerra? Dahil lang may atake siya kay PBBM. Unang-una, hindi nga personal ang atake ko kay Christian Esguerra. Ito ay nagmula sa lahat ng mga issue niya kay PBBM. Ito lang yung nakita ko kasi na hindi siya makakalusot sa aking paniniwala, mga tol. No? Hindi talaga makakalusot si Christian Esguerra dito sa call out ko sa kanya na ito. No? Ulitin ko, Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis ng naaayon sa kinikita mo sa social media, sa YouTube channel mo, at sa Facebook mo? Ay, nako. 4 na taon na tayong nagbablog, mahigit. Tingin ko, kung si Top 1 kumita na ng mga 5 milyong piso, baka ikaw mga nasa 20 million pesos na kinita mo. Dapat may percentage at income tax ka dyan. Dapat may percentage at income tax ka na binabayad sa gobyerno. At bakit ko nire-raise yan?
Hindi yan dahil out of nowhere lamang. Naisip ko yan kasi ini-issuehan niya rin si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng estate tax nito. Kung hindi niya naman ini-issue sa estate tax si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko naman siya i-call out dito. O tingnan ninyo, yung ibang mga kakamping at dilawan, hindi ko naman kino-call out. In fact, respetado ko pa nga yung iba dyan. Even nga itong si Attorney Wilfredo Garrido, kahit from time to time, binabanatan niya si Pangulong Bongbong Marcos, baliwala lang sa akin eh. Kasi karapatan niya naman yun. Pero ito, serious accusation itong sinasabi ni Christian Esguerra dito eh. Kasabwat? Akusasyon po ito. Ngayon, kung sinasabi ninyong ako'y nag-aakusa kay Christian Esguerra, baluktot ang utak ninyo. Hindi ko siya inaakusahan. Siya po ay aking tinatanong kung siya ba'y nagbabayad ng tamang buwis kaugnay ng kinikita niya dito sa YouTube at Facebook. Bakit kasi hindi mo na lang sagutin yung issues niya kay PBBM kung depender ka ni PBBM sa halip na umaktong parang BIR ka? Sinasagot ko nga, no? Ilang beses ko nang sinabi sa mga nakalipas ng pagkakataon na hindi kasabwat at hindi tanga si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan ko pa bang ulitin yon? Pangalawa, hindi ako umaaktong BIR ako dahil pag umaktong BIR ako, walang lusot sa akin to si Christian Esguerra. Ako'y nagtatanong. Huwag niya nang intayin na umakto akong parang BIR. Bakit mga tol? Pag umakto akong parang BIR, alam ko gagawin ko dito eh. Ayoko lang gawin. Oh. Nakikita nyo itong website ng BIR? Pwede po tayong mag-report dito, pero hindi ko gagawin. Hindi ako ganun. No? Ang sa akin lamang, sagutin ni Christian Esguerra kung talagang matapat siya, kasi kinikriticize niya si Pangulo about estate tax, sagutin niya. Hindi ko na kailangan pang i-report pa siya o personal pang pumunta sa Bureau of Internal Revenue para ireklamo siya. Di ako ganong tao. Ang sa akin lang, sagutin niya kung siya ba'y nagbabayad ng tamang buwis nang naaayon sa kita niya dito sa Facebook at YouTube. Ganun lang kasimple yon. Kayo mga supporter ni Christian Esguerra, magtatanggol lang kayo sa kanya, palpak pa eh. Lalo nyo lamang pinapahamak si Christian Esguerra eh. Uulitin ko sa inyo, mga supporter ni Christian Esguerra. Kung gusto nyong tigilan ko si Christian Esguerra, i-block nyo na lang ako. Katulad ng ginawa ni Christian Esguerra sa akin. Di ba? Huwag na kayong magpa-trigger pa sa akin. Dahil the moment na may nababasa ako na nagtatanggol kay Christian Esguerra at pagsasabihan ako ng kung ano-ano, in defense dito kay Christian Esguerra, mauulit at mauulit itong live stream natin. Walang mawawala sa akin dito. Every now and then na tayo nagsasalita dito, nasusuportahan ako ng mga totoong nagmamahal kay Pangulo. Eh di kumikita ako. Kaya kung supporter kayo ni Christian Esguerra, huwag kayong tumulong sa pagsuporta sa akin, kikita pa ako sa inyo. Tama na yung mga nagmamahal kay Pangulo. No? Ganun kasi mga tol. Alam niyo ang pinaguhugutan ko dito, masyadong personal. Hindi personal na galit kay Christian Esguerra, kung hindi masyadong personal na pagsuporta kay Pangulo. Hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit ko siya sinusuportahan. Akala nila dahil lang kumikita ako dito. Hindi. Alam ng pamilya ko yan. Ha? Alam nila na binago ni Pangulong Bongbong Marcos yung buhay namin. Kaya masakit para sa akin na madidinig yung mga ganito. At siguro naman issue po ito na pwede namin pagdebatihan. Iparating nyo kay Christian Esguerra. Hinahamon ko siya sa isang debate. Kasi kung katulad siya ni na Kristan, hindi duwag, si Attorney Jess Palsis, hindi duwag, lalaban siya sa debate. Ngayon, kung duwag siya, wala tayong magagawa. Kung ayaw niya akong patulan, wala tayong magagawa. Ganun lang naman kasimple yun eh. Di ba? Pero ang pinakapunto, patunayan niya sa harapan ng publiko, hindi yung puro sat-sat lang siya rito. Sasabihin niya, tanga at kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya naniniwala na nagising na lamang ang presidente na talamak ang korupsyon kaya sinabi niyang mahiya naman kayo. Patunayan niya. Ito, mga followers ng Christian Esguerra, iyan ang tunay na nag-aakusa. Hindi ako nag-aakusa kay Christian Esguerra, nagtatanong ako sa kanya. Hindi ko siya inaakusahan. No? Nagtatanong ako ng maayos. Christian Esguerra, nagbabayad ka ba ng tamang buwis
nang naaayon sa kinikita mo sa Facebook at YouTube? Pagtatanong yun, walang akusasyon doon. Pwede niya naman akong sagutin. Kasi nung i-post niya lang sa Facebook niya, hindi niya na nga kailangan banggitin pa pangalan ko, i-post niya na lang. O ito yung binayad ko, income tax for 2022, 2023, 2024, blah blah blah. Oh, di ba? O hanggang dito na lang muna mga tol. Iparating nyo kay Christian Esguerra yung hamon natin. Salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating gobyerno, at dito sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.